pinag-uusapan na naman po ang impeachment ni Sara Duterte. Magkakaroon ho ng mga kudeta, magkakaroon ng kudeta, hindi sa kalsada pero sa loob ng ating kamara at sa loob ng ating Senado, 'di ba? Gano'n nangyari. Mm. And kanina akala ko nagkaroon na. Nagulat ako eh. Oo, nagulat ako. Ang una kong nabasa mga kababayan, eto. Oo, kasi ano 'to sinabi 'to, ongoing ang hearing tapos habang nagche-check ako ng phone, nabasa ko 'to. Ito si Boy Kuryente. Sabi, "Oops! May bago na Senate President!" Gano'n. Mm. May bago na Senate President, sabi ni Boy Kuryente. Mm. Di na kuryente na naman. Di na kuryente nga na naman. Oo, napatunayan ang kanyang moniker na Boy Kuryente na palaging totoo. Serbisyong bano lamang. Anyway. So, yun. Ngayon, mga kababayan, siyempre yung mga succeeding posts niya, sinasabi niya, tinatrabaho ngayon ng na hinaharangan ngayon yung bagong ASP. Hinaharangan yung bagong ASP. So, ibig sabihin, kinumpirma nitong mga DDMs yung balita kahapon na sila mismo ang nag-deny. Ngayon, gaano kabobo talaga itong mga DDS na to. Stupids talaga eh. STUIP. STUPIDDS. Ito, nagkamala akong spelling. Pati ako nalilito ng spelling. STUPIDDS. Ngima. Sila rin na nagsabi kasi, ang kinakalat nila, lumapit daw si Loren Legarda sa kanila, sa partido ng mga DDS senators. Tapos, nung sinopla, ang kwento pa nga, ang kwento pa nga, di ba, lumapit daw si Loren Legarda. Tapos, tawag dito, hila-hila daw niya si Pia Cayetano, yung dalawang magkapatid na Villar, at saka si JB Ejercito. Kaya medyo malakas ang loob nila kahapon, oo. Yun yung chismis. Ngayon, kahapon, nagkausap daw si SP Tito Soto at saka si Loren Legarda. Baliktad ang kwento. Ang version ni Loren Legarda, siya ang nililigawan. Siya ang nililigawan. Ni Amy Lacson Bababel, at ni Alan Peter Cayetano. Oo. May Cayetano pa rin, pero yung ibang Cayetano, si Alan Peter. Alam nyo, mga kababayan, yung mga Villar, hindi gagalaw ngayon yan. Kasi may kaso pa sila. You think they're that stupid? Kinasuhan sila sa DOJ ng SEC. Ang kaso nila, may penalty kulong. Di ba? May penalty kulong yun eh. Hindi mo nagagalaw yan, hindi yan gagawa ng ingay sa ngayon. Baka sa impeachment, pwede. Kapag nandiyan yung impeachment, siyempre, boboto sila para kay Sara Duterte. Pero hanggang doon lang sila, hindi mo na sila gagawa ng ingay. But again, mga babayan, the objective here is hindi pa abutin sa Senate Impeachment Court yung impeachment trial. Alam niyo kung bakit? Kasi mga babayan, imagine an impeachment proceeding 2 years before a national election. Imagine niyo Imagine the damage it will give kay Sara Duterte. Or it will do kay Sara Duterte. Imagine the damage it will do kay Sara Duterte. 2 years? Actually, a year and a half nga lang before a national elections. Tapos, gusto mo maging frontrunner sa 2028 elections? Tapos, meron kang impeachment trial, ilalabas lahat ng baho mo. Mahirapan ka. Hindi mo gugustuhin yun. Oo. Hindi mo gugustuhin yun. Kaya mga kababayan, ang objective po dito, siguruhin na hindi magkakaroon ng impeachment trial. Yan ang goal dyan. Yan ang goal. Kaya nga may kumalat na chismis, di ba? Ilalabas na rin ni Sara si Mary Grace Piatos, tapos binawi, di ba? Kasi mga kababayan, these are efforts
para number one, to distract the Filipino people, and pangalawa, para maliitin yung impact ng ano ng impeachment trial. Mm. So, alam nyo mga kababayan, kaya kating-kati sila. Hindi ako magtataka mga kababayan kung sa susunod, kapag si Sara Duterte na nakaupo, baka gagalaw naman ngayon si Toby Chanco. Oo, para i-oust ang nakaupong as SP. Senate President, tawag ito? House Speaker. Tapos ito pa, hindi lang si Boy Kuryente ang nakakuryente. Pati si Maltik. Bahala na kayo, paano nyo gustong gawin kung anong gusto yung tawag sa kanya, bahala kayo. Basta ako, tinitingnan ko lang, ayan Maltik. O yan nakasulat yan, Maltik. No, kanya yan, hindi ko sinasabi yan. Hindi ko iniimbento yan. Siya yan. Si Ken Reyes naman, pinangalan ba eh. Sabi ni Maltik, the first female Senate President in Philippine Senate history. Woohoo! Loren Legarda. Woot woot. Kaso may problema. Anong problema ni Maltik? Anong problema ni Maltik? Isa prank! Asa na yung audio? Kailangan audio. Madam President. Ayan. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're adjourning. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Thank you very much, Madam President. Ang lakas din makasar ni SP Tito Soto eh. Ang lakas din makasar ni SP. Ando siya sa gilid ni Subirio. Sana? Ano yun? Sana yung tawa pa ng tawa sa gilid eh. Ayan. Ayan, nasa gilid. Tawa pa siya ng tawa dyan. Sana yan? Ayan, tinuturuan pa eh. Session resumed already, right? Tinuturuan pa eh. Oh. Session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in Nakangiti pa eh. Oh. Lakas din makasar eh. Wala, ganun talaga. Oo, one ball yan eh. Ganun talaga. Pag one ball university, magaling pang Alaska. ano ba yung nila doon? Yung pangalan nila doon? Yung Ay, shucks. Ano ba pangalan nila doon? Escalera Brothers. Ayan. si Escalera Brothers. Oo. Ganon eh. Oo, Escalera yan. Oo. Ropor yan eh. Wala, it's a prank. Sa may mga sa mga nagko-comment, pinalitan na ba si SP? Hindi siya pinalitan. Nang-aasar sila. Nang-Aalaska nga sila. Bakit? Kasi nga, today, pinlano ng minority na magkudeta. Kaso hindi umubra. In fact, mga kababayan, there are reports na si Bato de la Rosa ay nag-iintay sa parking lot. Boboto siya para sa pagpapalit ng Senate President. Oo. May ganung reports. Ito sige. Pakinggan niyo itong balita. Yan. Umuugong na naman ang balasahan sa liderato ng Senado ngayong araw. Matapos sumingaw kagabi ang draft report ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Pero ang kudeta naudlot umano. Yan ang agenda Ano yun? ni Hannity. Live nagulat mula sa Arca. Ang daming nangyayari dyan. Ano na ang latest?
Corina, nadiskaril na nga ang planong pagpapalit liderato rito sa Senado. Una nang natuklasan ng BNC na minamatahan si Senador Loren Ligada bilang bagong Senate President na papalit umano kay Senador Tito Soto. At bukod pa kasi sa 9 minority members, nag-commit din daw ng suporta sina Senador Pia Cayetano, Camille at Mark Villar at JV Ejercito sa Senadora. At Yung si Pia Cayetano, actually, naniniwala ako it's possible. Si Pia Cayetano. Kasi, I think it's been proven na kahit magkaiba sila ng grupo, nasa minority si Alan Peter, nasa majority si Pia, they tend to stick together. They tend to stick together, silang dalawa. So, syempre, blood is thicker than water, sabi nga nila, di ba? Ngayon, etong si dalawang magkapatid na Villar, I don't think sila tawag dito, sila gagalaw. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, I don't think they will make any big splash. Siguro mga minor bato-bato dyan. Pebbles. Ganun. Na mga pebble size lang na bato. It's not a big splash. Kasi meron silang ongoing na kaso. Marami. Yung sa, ano ba yun? Saan ba yun yung electric company sa Surigao ba yun? Is it Surigao? Or Samar? Either of the two. Tapos yung sa Prime Water. And itong pinaka-recent, mga kababayan, yung sa itong sa SEC nga. Malala yung sa SEC. Biliran, sa Biliran. Sipcor. Yun yung Sipcor. Malala yung sa SEC kasi yun, krimen talaga yun. Market manipulation, fraud, tsaka insider trading. So, malala yun. May kulong yun. At I don't think I don't think they will make a big splash for now until medyo stable yung yung kaso na yun. So practically nakatali ang kamay ng mga Villar for a good for a good while. Sino pa ba? Si Rodante Marcoleta, kahit na nag-iingay siya tungkol sa West Philippine Sea, I don't think he will involve himself with any local politics for now. Bakit? Kasi meron pa siyang pending na complaint na nakahain sa COMELEC na pwede ring ibato sa kanya. So, medyo mahihirapan siya dun. Of course, si Cheese, si Jinggoy, tsaka si Joel have their hands full doon sa kanilang kaso dyan saan ba to? Sa flood control at sila, mahirapan sila. So practically, yung mga kakampi ni Sara Duterte ngayon, most of them are their hands are tied. Wala silang masyado magagawa. Wala ganun talaga. Gusto niyo ng ganung laban Yung kasi ang gusto nila yung laban ng gaguhan, gusto nila Oo. Mga kababayan don't forget, si Cheese Escudero is a friend of FL Lisa Marcos. Kaklase pa niya yan sa law school, sa UP. Diba? So, imagine the betrayal that happened. Anyway, so, gano'n na nga. So, medyo tali yung kamay. Ang maiiwan lang talaga dyan na talagang solid will be yung tatlong itlog. Si Robin, si Bato, tsaka si Bato, tali rin ang kamay nun. Si Robin, si Bongo, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos. Sila lang talaga yung solid na medyo gagalaw-galaw. Kaya nga wala ngang tao dito. Wala ngang may Lito Lapid pa pala, no? By the way, sinabi rin ni Ping Lacson kanina na ang nag-leak ng nung kanyang report, preliminary report, sa grupo ni Lito Lapid. May narinig daw siya na parang sa media group daw ni Lito Lapid yun. So, si Lito Lapid pala, tumatrabaho din, pailalim lang. Tahimik lang siya, pero tumatrabaho din pala si Lito Lapid. Oo. Tumatrabaho siya ng hindi rin pala maganda. So,
Tignan niyo, wala rin siya kanina. Andun ba siya kanina? Parang wala rin eh. Hindi ko nakita. So, ayun. Di ba? But, tuloy natin to. Kasunod yan, nung mga issue nga na lumitaw sa draft partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na umuga sa Senate leadership. Pinakakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga mambabatas na dawit sa flood control scandal. Kinumpirma ni Blue Ribbon Chair at Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may draft partial committee report na sila tungkol dito. Kasama sa mga pinakakasuhan ng plunder at graft, sina incumbent Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Lumitaw ang pangalan ng 3 senador sa scandal dahil sa mga paratang na may porsyento sila sa DPWH infra projects. Hindi rin lusot sa komite sina dating Representatives Siyempre, given na yan. at Mitch Kahayon Uy at dating Senador Bong Revilla na ngayon nasa kustodiya na ng mga otoridad. Kasunod yan ang na-leak na draft ng nasabing report kagabi sa Senate media na hindi pa raw opisyal ayon kay Lacson. Kailangan kasing maaprubahan muna ito ng mga senador kaya binawi muna ng 3 sa kanila ang kanilang signatures kagabi na sina JV Ejercito, Win Gatchalian at Majority Leader Mig Zubiri. Base sa na-leak na dokumento, pinakakasuhan din sina dating DepEd Undersecretary Tregiv Olivar, businessman Maynard Mu at iba pang mga idinawit noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero wala sa listahan si former House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Lacson, nakakategorize kasi ang rekomendasyon ng mga isasampang kaso base sa mga naging salaysay sa Blue Ribbon at kung may kalakip itong mga ebidensya. Because their names were mentioned, it depends on the recommendation, of course. Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry. Sa gitna ng kagustuhan ng Blue Ribbon na makasuhan ang ilang senador, tila nanganganib naman ang liderato ng Senado. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game. Ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, ayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President. No? I will take responsibility somehow. Pero alam nyo, mga kababayan, ito yung hindi nare-realize itong mga senador na to eh. Yung mga nagagalit dahil yung mga kasama nila nasa listahan ng kakasuhan. Kapag nagkudeta sila dahil pinayagan ni SP Tito Soto na isama sa committee report yung pangalan ng mga kasama nila at nag-retaliate sila, nagalit sila dahil may ganun. Yung bad impression will not be on SP Tito Soto. Kasi ang impression niyan sa ang general impression sa taong bayan is si SP Tito Soto pala basta nagkamali ka, kahit senador ka, kahit kasama, kaso ka. Oh, di ba? Magmumukha siyang martir. Tapos yung mga magpoprotekta dito sa mga tao na to, kay Jinggoy, kay Cheese, tsaka kay Joel, malilabel sila na protector ng corrupt. Totoo yan. Yun ang magiging label sa kanila. They're running that risk. And si Mig Zubiri, si Win Gatchalian, si JV Ejercito, re-election sila sa 2028. Di ba? Correct, Ron Rafa, nagtatakipan, Old Boys Club. Correct. And dahil sa 2028, re-electionist sila, it will hurt their chances. The same thing will happen sa impeachment ni Sara Duterte. Tatakbo pa rin yan, John Ray, hindi lang sa Senate, baka sa ibang posisyon. Kung congressman, pwede naman yun eh. Or baka mag-mayor siya sa Valenzuela, we don't know. Magpapahinga lang sila sa Senate. Pero bababayan. Mag-iibang posisyon yan. Siyempre, mga politiko yan, di titigil sa politika yan. Yun ang magiging dyan, yun ang magiging epekto. So, if they're willing to run that risk at sa feeling nila, solid ang kanilang political capital, o di, why not? Pero ngayon, mga kababayan, with the advent of social media, at mas maraming nakikinig sa mga political vloggers na tulad ko kaysa sa news, magdadalawang isip yung mga yan. Kasi, di ba, kasi alam naman natin na, although hindi kami news, di ba? Kami mga political vloggers, we're just talking about our opinions. Pero, ang opinion namin ay opinion ng hampas lupa. Diba? Ito yung opinion ng taong nakakaintindi sa lupa. And
they run that risk na kapag protector ka ng mga tao ni Sara Duterte, babatikusin ka ng mga taong katulad ko. Mhm. And the same thing will happen if they do the same kay Cheese, tsaka kay Joel, tsaka kay Jinggoy. Protector kayo ng corrupt. Will they run that risk? I don't know. But definitely, yung political capital nila, hindi kasing tibay na kay PBBM. Definitely. Imagine, pamilyang Marcos, simula 1986 hanggang ngayon, binabatikos. Pero ang tatag ang pangalan, hanggang ngayon, nandiyan pa eh. Oh. So, diba? Tuloy natin. Pero nanindigan si Lacson na hindi niya hahayaang may kumontra sa Blue Ribbon Report dahil tugma ito sa mga nangyayari ngayon sa flood control scandal. Lahat kasi ng ongoing case build-up at mga naging preliminary investigation galing din sa investigasyon ng Blue Ribbon. Kasi patanggalin yung pangalan nila sa recommended for filing of criminal and administrative. Pinapailan na nga sila yun. Yun ang gano'n, yun sa akin, that's the sensible part of it. Irrelevant. Kung hindi namin recommend, inibisigan na nga. Irrelevant. Kami lulugar nun, di ba? Para naman Di ba sinabi ko sa inyo kagabi, mga kababayan, kahit naman bawiin nila yung pangalan nila, too late. It's irrelevant. Gawa na yung committee report eh. And sasabi nga ni Senator Ping Lacson, hindi lang sa gawa na yung committee report, they're being investigated already. So, walang punto. It's moot. So, kung pipirma man sila doon or hindi, it's just a formality. Tatanggapin ba nila yung resulta ng committee report or not? Tanggapin man nila or hindi, may investigasyon na eh. Choice. Andiyan na. naman kaming ewan. Kailangan ng partial committee report ng at least 11 signatures bago maging opisyal at maipresenta sa plenaryo. Sa huling monitoring, 4 pa lang daw ang pumipirma rito na sina Lacson, Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Corina, umugong din ang impormasyon kanina na posible raw lumitaw itong si Senador Bato de la Rosa sa Senado dahil nga doon sa mga report na kudeta na ayon sa ating source ay nasa kanyang sasakyan daw kanina outside the Senate premises kaninang hapon yan, pero hindi pa ito kinukumpirma ng kampo ni de la Rosa. Baka andun siya nakaparada dun sa kung saan nagtanim ng halaman yung tao niya. Natawa ka sa tree planting project ni Bato. Iisang puno sa parking lot ng Senado. Buisit na yan. Ang laking tulong sa flood control nun. Nakita niyo ba yung kahapon? Nag-tree planting yung tao niya. Doon sa bakanting ilan lang yun? Siguro mga 1 foot by 1 foot lang yata yun. Gano'n kanipis na lupa. Nag-tree planting ka pa, boy. Like yan. Masabi lang na may ginawa eh. Lap trip talaga yun, promise. Masabi lang na may ginawa talaga, promise. Oo. Kung sa inyo. At kung ating matatandaan, siya ay bahagi ng Senate minority at magiging relevant kung sakali ang kanyang boto, sakaling nagpalit nga ng liderato dito sa Senado. At kanina, Corina, kapansin-pansin yung mahabang break ng Senate session ngayong hapon. At kung sakaling ang natuloy itong Senate coup, si Soto yung pangalawang senador kung sakali na may pinaka maiksing leadership sa higher chamber dahil ayon sa Senate records, si dating Senador Quintin Paredes ang may pinaka maiksing stint bilang Senate Chief na noong 1950s ay namalagi lang sa kanyang posisyon ng humigit kumulang 6 na linggo. At bago natapos itong Senate session kanina, umakyat itong si Senador Loren Ligada sa rostrum para mag-preside bago matapos Pang-Alaska talaga eh. session at pabirong tawag sa kanya ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ay Madam President. Pero kalaunay kinlarify naman ni Ligada na ito raw ay dahil siya lang ay presiding officer at hindi na nga natuloy itong Senate coup. Corina. So, okay, mula dyan, balikan muna natin, Hana, no, yung partial draft report ng Blue Ribbon na breaking news kahapon. Sinabi mo kasi na may mga bumawi ng kanilang mga pirma. Nakita natin ang sulat ni Senador Mig Zubiri na 3 silang nagbaback out sa kanilang pirma. Ano ba ang ibig sabihin nun? Pumirma na sila na pwede nang irekomenda ang pagkakaso sa mga pangalang binanggit natin kahapon. Tapos bigla nilang binawi.
Yes, Corina, tama yung signatures and yung senators that you mentioned na binawi yung kanilang mga pirma. Sabi nila, hihintayin kasi nila itong other senators to check itong draft report at kalaunay sinabi nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chair na ito ay nananatiling draft at leaked draft ito ayon kay Soto dahil today dapat ito i-discuss among the senators. Kaya hindi napilitan, kaya ni-report natin na bumawi or binawi ng tatlong senador na ito yung kanilang mga pirma. At to clarify, kanina dapat i-discuss yung draft partial committee report ng Blue Ribbon sa caucus ngayong hapon. Hinintay natin and then eventually it led to talks of an alleged Senate coup. Corina. Okay, kailangan ba lahat ng BRC o Blue Ribbon Committee members Hindi ko makita yung sense ng Senate coup because of the committee report. Sorry pero kasi I think they're smarter than that. Kasi walang sense Walang sense yung magse-Senate coup ka. Tapos na yung committee report Kung magse-Senate coup ka para pigilan yung committee report, dapat hindi nyo pinabalik si Ping Lacson. Di ba? Dapat hindi nyo pinabalik si Ping Lacson. Pinabalik nyo So, hindi ko nagigets. I don't understand yung reasoning behind it. Kung yun ang dahilan. Pero kasi, alam niyo mga kababayan, hindi ko nakikita na yun ang dahilan. Ang nakikita ko ang dahilan ay dahil may i-file na impeachment complaint laban kay Sara. Yung pagli-leak, sinadya yun para pagtakpan yung kanilang totoong motibo. Magician. Magician. Oo. Discarding magician. Yun. Gusto nilang gawing dahilan yung committee report para masabi nila na valid yung kanilang coup d'etat. But it's not really the reason behind it. Ang totoong dahilan dyan, yung sa impeachment ni Sara Duterte dahil naka-file na Naka-file na kasi yun Misdirection ang tawag doon, guys. Tingin kayo dito sa kaliwa. Oo, ito talaga yung tunay dahilan Tingin kayo dito. Oo, pero andito talaga yung katotohanan, yung impeachment sa kanan. Misdirection. Ngayon, kung meron mga senador na mauupo bilang bagong Senate President, di balik tayo sa usapin ng Fort With. Fort With ulit. Fort With ulit tayo. Hindi na mangyayari doon. Also, mga kababayan, I think they chose the wrong person to replace SP. Si Loren Legarda, mga kababayan, si Loren Legarda is the wrong person to convince na maging Senate President. Alam niyo kung bakit? Ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. May pinagdadaanan si Loren Legarda. Not her personally, pero yung anak niya. So, para hindi masyado siyang pag-initan, hindi muna siya masyadong gagawa ng ingay. Dahil kapag gumawa siya ng ingay, ang bibirahin, hindi naman siya Ang bibirahin yung anak niya. May 24 billion na yun na penalty. Ngayon, magtatago na ng pera. Baka nakadeposit na nga sa crypto yung 24 billion na yun. 34 billion i-deposit na lang niya sa ibang lugar. Diba? So, si Loren Legarda is not they probably chose the wrong, baka iniisip nila, ito si Loren has an axe to grind kasi yung anak niya inaapi ng administration. So, try natin kumbinsihin natin na maging SP para magkakudeta. She won't do it. Hindi niya gagawin yun. Any self-respecting parent, pag meron ka nakita yung anak mo, inaapi ng ibang tao, dalawa lang ang gagawin mo. Ipaglalaban mo siya, or pagtatakpan mo siya. Sa ngayon, ang ginagawa ni Loren Legarda, pagtatakpan niya. Bakit? Malakas sa ebidensya sa anak niya So, may problema siya. Pero, merong pangalawa na pwede. Oo. Ito si Pia Cayetano. Ito ang abangan nyo, si Pia Cayetano. Siya ang bantayan nyo. Si Amy, hindi yan magsi-Senate President. Damaged goods.
Si Alan Peter Cayetano, ambisyon niyang maging Senate President pero hindi niya gagawin ngayon yan. Ahas yun eh. Titira yan kapag may tamang moment. So malamang sa malamang, ang ipapain niya yung kapatid niya. Kasi bakit? Si Pia Cayetano is already in the majority. Di ba? Nasa majority na siya eh. Hindi niya kailangan tumawid. Nandun na siya sa majority. Oh. Amiable siya. Si Pia Cayetano is amiable. Mas madali ka trabaho. Di ba? Mas malleable, mas madaling baliin. Kapatid eh. So, eto si Pia Cayetano ang bantayan nyo. Kung magkakaroon ng bagong kudeta, yan, si Pia Cayetano ang aakyat. Hindi si Loren. Nagkamali sila kay Loren. Feeling ko, ang gagawin nila, eto, kay si Pia Cayetano ang tatrabahuin.